Marami ng mga flight na na-cancel sa Pilipinas sa mga airlines sa bansa natin. Kahit wala pang formal na anunsyo ng tigil biyahe dahil sa kakulangan sa jet fuel. Kaya guys, kung may flight kayo pa uwi sa Pilipinas or pabalik sa ibang bansa at sasakay kayo sa Cebu Pacific, Philippine Airlines at AirAsia, ay alamin niyo muna ang inyong flight status direkta sa inyong airlines. Nauna na pong nagsuspinde na ilang flights ng Philippine Airlines. Kala ko ba sila yung handa? Kaya Kahit wala pa pong formal na announcement ng plane grounding. Apektado po ang dalawang international flights mula sa Cebu papuntang Guam mula April 16. Dalawang biyahe rin papuntang Ho Chi Minh City sa May, Vietnam ang suspended mula April 19. Maliban po sa flights sa May 1, 3, 24 at 31. Ulitin ko yun kasi baka may biyahe kayo ha. Yung pong PR 587, PR 588, Cebu, Ho Chi Minh City from April 19 until further notice at ay grounded po muna except May 1, 3, 24 and 31. Akala ko pag malapit ang city, kaya. yun na nga Nasa region lang natin ng Ho Chi Minh. Correct. 6 na eroplanong may biyaheng domestic naman ang hindi mo nalilipad simula po sa Mayo. Ang biyaheng Clark na papuntang Siargao ay suspended mula May 4. Ang Cebu pa Ozamis ay tigil mula May 5 at ang flights mula Cebu to Calbayog ay wala muna simula po sa May 6 until further notice po yung suspension para po sa mga nasabing flight. May ilang option naman available ang mga pasaherong apektado ng nasabing mga flights tulad ng refund, rebook or conversion to travel credits ng kanila pong mga ticket. Oo. Hinahanap ko kasi kanina nakita ko din merong suspended flight sa Cebu Pacific. Pero Meron din nga. sa Dubai pala ito suspended hanggang April 20, 2026. Pero ito ay connected dun sa security situation sa Yes. Middle East. Kaya sila nagsuspindi. Marami ang nakapag-book nga ng flight pero kanselado naman ang biyahe. Isa pang problema ay ang nakaambang taas pasahe sa eroplano. At live mula sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano-ano ang mga canceled flights ngayon? Nako Julius, alam mo para nga sa mga travel agencies ay mukhang babagsak ang turismo sa mga susunod na buwan. Paano ba naman kung konti na ngayon nagbubook mukhang tataas pa ang pasahe? Balak mo bang humabol mag-book ng flight for summer travel? Naku, mag-book na mga kapatid. Pagpasok kasi ng Abril, asahan ng lolobo ang presyo ng mga plane ticket. Bukod sa aabot sa 6,000 piso ang fuel surcharge para sa international flights, tataas na rin ang base fare. Base ito sa dynamic pricing ng mga airline, depende sa demand ng mga pasahero. Ang dahilan niyan, ang gyera pa rin sa Middle East. Lahat ngayon apektado yung mga tours namin to Europe for March, April, May. Canceled na talaga lahat. And hindi namin alam ngayon kung kailan siya i-rebook kasi it will really depend on the situation. Bukod sa maraming canceled flight sa gitnang silangan at European countries, bagsak na rin daw ang biyahe sa mga local destinations sa bansa sa susunod na buwan. So, patay talaga ang travel and tourism industry na naman. Yung mga new bookings, halos wala talaga when it comes to tours. Kasi kahit mga local destinations, parang wait and see na yung attitude ng mga tao. Parang wag muna mag-travel unless it's essential and it's really necessary. Parang ganun. Kaya para sa National Association of Independent Travel Agencies, It's going to be like the pandemic eh. Ganun na naman yung effect niya. So, for us, for travel agents and tour operators talaga, very bleak ang next few months namin. Kasi hindi rin namin alam what will happen. ang mga balikbayan nga nating mga kapatid, nag-aalala na rin kung paano sila lilipad sa mga bansang pinagtatrabahuhan. Bukod sa taas presyo, baka makancel na rin ang flight. Yun yung inaalala baka may mag-cancel. Ba't po tumuloy pa kayo? Kailangan graduation ng anak. Sugal ka sa pamasahe, masyadong mahal. Parang one way is 56K. Sugal lang din. Kung makakancel, di magwe-wait po ulit for another flight. Ang Philippine Airlines nag-anunsyo na ng mga flight schedule adjustments dahil sa pabago-bagong kondisyon ng global aviation.
Humingi sila ng paumanhin at tiniyak na magbibigay ng assistance sa mga apektadong pasahero. Sa ngayon, ang hindi apektado ng tumataas na presyo ng krudo ang mga babiyahe sa Semana Santa. Sa pagtataya ng Civil Aviation Authority of the Philippines, aabot ng 6.5 million ang mga pasahero sa mga paliparang pinangangasiwaan nito. Mas mataas kumpara sa 6 na milyon na naitala noong 2025. Hawak ng kaap ang lahat ng paliparan sa bansa, maliban sa NAIA, Clark, Cebu at Lagindingan. Kahit na medyo, yun nga, nagkaroon ng issue doon sa supply of oil. Pero itong mga nabiling ticket, in advance naman to. Kaya in-expect namin, wala pang effect doon sa pagtaas ng mga ticket sa ngayon dahil advance yung nabili nila eh. Julius, sa Sabado, March 28 ay ikakasana nga ng Department of Transportation yung Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2026. So kahit 4-day work week ang mga government offices, full force daw ang mga personnel sa airport at iba pang transport hub para mabigyan ng assistance yung mga babiyahe ngayong Semana Santa. Julius. Gerard, nabanggit mo na may nakaambang taas pasahe sa mga plane ticket. Kailan kaya maglalabas sa mga airline kung magkano ang aabutin nito? Julius, normally yung mga airlines hindi talaga sila nagbibigay ng range kung tataas ba, bababa ba yung kanilang pasahe. Ang sigurado tayo ay tataas talaga yung fuel surcharge na sinisingil nila sa mga pasahero. Yung basic fare, ayan yun nga, kanina sinabanggit ko merong binibigay na range ang Civil Aeronautics Board at depende sa demand at supply at iba pang mga factors, yun yung sisingilin ng mga airline sa kanilang mga pasahero. Julius. Gerard, gaano raw katagal mararamdaman ang epekto nito sa ating turismo? Nako Julius, alam mo, nung nagkukwento sa atin yung isang grupo ng travel agencies, para sa kanila hindi rin nila alam kung hanggang kailan itatagal ang magiging epekto nga nitong biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Kasi sa experience din nila nung pandemic, matagal-tagal din na hindi nakakabiyahe ang mga tao, kahit may pa konti-konti may nakakabiyahe. Pero it took time bago nakabangon ang turismo at yung presyo ng langis, kahit matapos ang gyera ngayon, ay hindi rin naman daw agad bababayan. Dito naman sa Dubai, sa kasalukuyan, may nakikita akong mga flight ng Emirates Airlines. Kahit paminsan-minsan ay meron pa rin pagsabog dito, pero maya-maya ay nandyan na naman makikita mo ang eroplano ng Emirates Airlines na palipad at paparating. Sa katunayan nga, yung kasamahan ko dito sa trabaho ay pauwi sa Monday para sa kanyang bakasyon at titingnan natin kung makakalipad ba siya pauwi. Sa mga nakapag-book naman sa Emirates or gusto mag-book sa Emirates, ay ilalagay ko sa description ng video na ito ang kanilang website para makita nyo ang flight status nyo at kung magkano ang ticket.